Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is ang naghahangad na maglingkod sa ating Diyos anak na si Jesus Christ ay kailangan niyang sundin o pasanin ang krus na dala niya. Dito po yan eh. Huwag po tayo mag-expect kapag naglilingkod tayo at susunod tayo sa ating Diyos anak na buhay na nasa langit na si Jesus Christ. Kasi lahat ng pinagdaanan ng ating Diyos anak na si Jesus Christ, kailangan din natin pagdaanan. Huwag na maglilingkod tayo sa ating kapwa-tao, sa ating Diyos anak, sa ating Diyos anak, Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo. Kailangan po natin lahat pagdaanan yung mga hirap na pinagdadaanan ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kasi ganito po yan eh. Basta maglilingkod tayo, lahat ng mga dinanas niyang hirap, malalasin din natin. Gagawa tayo, maglilingkod tayo, tutulong tayo sa kapatawang natin. Pero may mga akibat din po yun na hirap. Kalimbawa, magdadaan tayo sa mga struggle sa buhay natin. Maghihirap tayo, magkakulang tayo ng financial sa ating buhay, support. Lalo-lalo na minsan, magigipit tayo. Nandiyan yung magigipit tayo, susubukan tayo sa mga problema natin sa buhay, sa love life, financial, kaibigan, trabaho, mawalan tayo ng trabaho. Minsan, kulang tayo sa, mauubusan tayo ng budget para pambayad natin minsan mga utang natin. Magigipit tayo, minsan sa business natin, minsan malulugi tayo, minsan nagsasara kasi kulang na yung financial natin sa business natin. So, lahat yung kailangan natin pagdanasan kasi minsan pag naglilingkod tayo, tumutulong tayo sa kapwa-tao natin at nagsiservisyo tayo at naglilingkod sa ating Diyos, Diyos Anak, Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo. At yun kailangan natin daanan, yung mga trial o pagsubok na bibigay sa atin ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi niya tayo papabayaan na mapariwara o maligaw ng landas. Sinusubukan lang po tayo niya kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan yung tibay ng ating pagkatao o ating pananalig para sa Kanya. Manalig lang po tayo at laging magdasal at maging pasensyoso at maghintay sa mga biyayang bibigay niya sa atin. Lahat ng biyaya niya ay kaya niya yung kunin at ibigay sa tamang oras at panahon. Ang ating Diyos anak na si Jesus Christ, isang tagapagligtas natin. Once na susunod tayo sa Kanya, kailangan din natin pagdaanan lahat ng mga trial na binigay sa Kanya ng Diyos Ama. Si Jesus na ating Diyos Ama na binigay niyang trial para kay Jesus Christ. So tayong mga tao na masasamang tao, binibigyan rin tayo ng trial na ating Diyos anak na si Jesus Christ na para baguhin natin din yung ating pagkatao. Dumadaan din po tayo sa mga pagsubok ng ating buhay o hirap, yung kakulangan sa financially, pagkawala ng trabaho, pagkalugi sa ating negosyo, at minsan pagka-traitor na ating mga minamahal sa buhay, kaibigan o katrabaho natin. Minsan dumadaan tayo doon, pero kailangan natin malagpasan yun. Lahat naman na yun, mapinagdadaanan natin trial, lahat yun may kaakibat na kapalit na blessing, biyaya, siksik-liglig at umaapaw pa ang magbibigay nun sa atin. Kasi kapag sumusunod tayo sa Diyos anak, ang ating Diyos Amang buhay na nasa langit, humiling lang po kayo, lahat ng biyayang gusto natin ay makakamtan natin basta sa tamang oras at panahon. Be patient ka lang po, huwag po tayo magmadali dahil hindi ang biyayang ibibigay sa atin ng Diyos Ama ay siksik-liglig at umaapaw pa. Basta magtiyaga ka lang, sundin mo lang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Lahat ng trial na binibigay niya sa atin, kailangan lang natin lagpasan at tibayin na ating puso't isipan. Patatagin natin ang ating pananalig sa ating mga Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Once na nakikinig tayo at tarati tayong nagdarasal, napapalayo tayo sa mga tuksong bigay sa atin ng mga demonyo, mga tukso na maiwasan natin kung talagi tayong magdarasal para sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na siyang pumapatnubay sa ating sa araw-araw. Kaya hanggang dito lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.